Inilapit ng isang concerned citizen sa resibo ang isang lola sa La Huerta, Parañaque City. Ang matanda kasi itinuring ng tahanan ang lansangan. Sa cellphone video na nakunan sa gitna ng pananalasa ng bagyo noong nakaraang buwan, makikita ang lola na nakataklob ng plastic. At halos tangayin na ng hangin sa gitna ng daan. Kwento ng residenteng si Mary Joy na siyang kumuha ng video. Dumating po siya 2020, wala po siyang kasama, siya lang po mag-isa. Kawawa naman po. Kaya napagkamala namin siyang namamalimos or nawawala sa sarili. May mga pagkakataon din daw na nagiging violente siya sa ibang tao. May mga episode siya na violent po siya, nangahabol siya ng mga residente rito. Tapos ayaw niya magpalapit, akala niya kukunin yung mga gamit niya. Sasaktan yung mga anak niya, like yung inuturing niya kasing anak yung mga staff toy na nandun. Nang bantayan ng resibo ang lola, umaga hanggang gabi. Nasa bangketa lang siya. Dinadaan-daanan ng mga sasakyan at malalaking truck ng basura. Sinubukan ng resibo na kausapin ng lola. Kasi nagpunta ko dito, palinog yung sakyan ko. May tinapusan din ako eh. Marami nagpa-eskwela sa akin dito eh. Ano mo tinapusan? Yung commerce. Pero maya-maya pa, iba na ang kanyang ikinikwento sa amin. Taga-Saudi ako. Ayon sa residenteng si Mary Joy, hindi na niya kayang makita ang sitwasyon ng lola. Na-trigger na po talaga ako na humingi ng tulong sa GMA sa resibo. Sana matingnan muna si nanay yung kalusugan niya. Mabigyan man lang siya ng treatment na para sa mga lolo't lola na dapat na maranasan niya. Unang-una, shelter, pagkain niya. Inilapit ng resibo ang kalagayan ng lola sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Parañaque City. July 30, 2025, inaksyonan agad ng CSWDO na ma-rescue ang lola. Si client po ay si Eileen Huerta, pero ito po ay hindi niya totoong pangalan. Given po na hindi po niya na-acknowledge o na-recognize po yung totoong identity niya, wala pong any information na maaaring magpaalam tungkol sa kanyang identity po. Sa pag-asang may makakakilala kay Lola Eileen, pinayagan ng CSWDO na ipakita ang kanyang mukha. Oh, balikade, balikade. Tara, nanay. Sama ka sa amin. Pagamot ka namin. Hindi, biyak ko kung katawan. Lumapit na rin ang ibang mga residente na kilala ang lola para maikayat na siyang sumama na sa CSWDO. Kami na magtago na Hindi namin ano kumain na ba? Ako magbantay niyan. Hindi ako. Babalikan ka na, babalikan ka, ibalikan Hindi ako magsama. From previous years din po, siya po ay nag-refuse na matulungan at mailagay sa temporary shelter po natin dito sa city. Meron din po siyang mga behavior na napag-alaman po natin katulad ng pagiging aggressive. Kaya po kapag every time po na ina-approach po siya ay nanlalaban po siya. Ayaw mo magamot, Nay? Bakit ayaw mo magamot? Hindi ka na. Makalipas ang ilang sandali, Si nanay po, Oo, di ba? napasakay na rin sa ambulansya ang lola. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng mga otoridad, wala sa hustong pag-iisip si lola. Kaya naman nagpasya na ang mga taga-LGU na dalhin na siya sa National Center for Mental Health para matignan ng espesyalista. According po sa NCMH, siya po ay mamamalagi ng 7 araw. August 4, 2025, bumisita ang resibo sa National Center for Mental Health o NCMH para kumustahin si Lola Eileen. Sa ngayon, wala pa kaming maibibigay na specific na diagnosis. Pero ang makikita namin is meron po siyang problema sa pagtingin niya sa realidad. Sa pananatili niya dito sa amin, hindi naman po siya naging violente or aggressive.
Kapag siya po ay ready na po na i-discharge, temporarily po ay ilalagay po muna natin siya sa aming fasilidad. Kung sino man ang nakakakilala, pwede hong makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office ng Parañaque City o dito po sa amin sa Resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel